Matatag na tumugon ang babaeng may salamin, pareho kami ng iniisip ng babaeng ito. Wala ako rito para sumunod sa utos ng kahit sino. Humalaklak ang lalaking may berdeng buhok, dalawang tanga na ang nagsanib puwersa. Ikaw naman, ano sa tingin mo, Luan? Ipinahayag ni Luan, napakahina mo kaya hindi ko kailangan ang tulong ng kahit sino. Sabi ng lalaking may berdeng buhok, ano? Hindi mo kailangan ng tulong. Samantala, naisip ni Luan sa sarili, madali lang para sa akin na lutisin ang lihim na ito. Ang totoo, narito ako para imbestigahan kung paano nangyayari ang lahat ng ito. Ang lalaking may berdeng buhok, na may pagmamalaki pa rin, ay nagmasid, sa ngayon, mukhang kalmado at kontrolado kayong lahat, pero kapag dumating ang gulo, mapagtatanto ninyo ang malaking pagkakamali ninyong ginawa. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isang lalaking may itim na salamin sa kanyang mga kasama, makinig kayong lahat. Sa loob ng 5 kilometro, mararating na natin ang ating destinasyon. Nagbulungan ang mga nakatayo sa malapit, sino kaya iyan? Saan siya nanggaling? Kinilala siya ng lalaking may berdeng buhok, ito ang ating target, si Phailang. Napakahalagang sundin ang kanyang sinasabi. Ngayon, kumilos tayo ng mabilis at sundan natin siya. Nagkomento ang isa, para sa mga baguhan, mukhang madali lang ang misyon na ito. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, nagreklamo ang matabang lalaki, sobrang init na. Tiyak na nakalakad na tayo ng 3 kilometro. Si Juan, na malalim ang iniisip, ay nakitang kakaiba ang sitwasyon, kakaiba ito. Bakit wala pang nangyayari? Sa sandaling iyon, tumatakbong lumapit sa kanila si Fong Zailing, hinihingal. Bulalas ni Fong Zailing, anong ginagawa ninyong lahat? Clone ang lalaking iyan. Nang walang pag-aalinlangan, sinuntok niya ang unang Fan Zailing. Napasinghap sa gulat ang lahat, may 2 Fan Zailing. Nagmadaling sabi ng bagong dating na Fan Zailing, bakit kayo nag-aalinlangan? Patayin ninyo siya agad, o papatayin niya tayong lahat. Samantala, nagmakaawa ang unang Fan Zailing, huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang clone. Naguguluhang tanong ng matabang lalaki, ang misyon natin ay protektahan si Fan Zailing, pero ngayong 2 na sila, ano ang gagawin natin? Nag-aalangan na tanong ng isang babae, hindi ko nga alam kung sino ang tunay. Nagutos ang lalaking may berdeng buhok, paghiwalayin muna natin sila. Kung mamatay ang tunay na Fong Zailing, mamamatay tayong lahat. Tumutol ang bagong Fong Zailing, bakit mo ako sinusubukang paghiwalayin? Hayaan mo akong patayin siya. Nag-alangan ang matabang lalaki ngunit pagkatapos ay kumilos upang buhatin ang orihinal na Fan Zailing. Gayunpaman, sa sandaling gawin niya ito, ang katawan ni Fan Zailing ay nagsimulang tumanda ng mabilis at ang kanyang dugo ay tumalsik sa matabang lalaki at sa isang babae. Sa loob ng ilang segundo matapos mahawakan sila ng dugo, parehong namatay ang lalaki at ang babae. Ang buong grupo ay nanonood ng may takot, sumisigaw, anong nangyari? Bigla silang sumabog. Tumayo ang orihinal na Fong Zailing. Nataranta ang isang lalaki at nagsimulang tumakbo, sumisigaw, papatayin niya tayong lahat. Sumigaw ang babaeng may salamin, bakit ka tumatakbo? Kung mamatay si Fan Zailing, mamamatay tayong lahat. Nang akmang aatakehin na ng clone ang tunay na Fan Zailing, hinawakan ng lalaking may berdeng buhok ang isa pang lalaki at ibinato ito sa clone, na nagpahayag, hindi dapat mamatay si Fan Zailing. Ang mamamatay dito ay ikaw, duwag. Pinagmasdan ng babaeng may salamin ang tindig ng lalaking may berdeng buhok at sinabing, kung pagbabasehan ang iyong tindig, tiyak na isa kang Grandmaster. Ngumisi ang lalaking may berdeng buhok at itinama siya, hindi lang Grandmaster, isang bagay na higit pa roon. Sa sandaling iyon, walang awang. Pinatay ng clone ang duwag na lalaki. Nagbabala ang lalaking may berdeng buhok sa lahat, walang dapat humawak sa clone na ito. Sino mang humawak ay mamamatay, ngunit kailangan nating puksain ito sa anumang paraan. Humakbang ang isa at nagpahayag, gagamitin ko ang aking kapangyarihan upang i-reset ang kakayahan nito sa loob ng 1 minuto. Sino mang humawak dito ay hindi mamamatay. Mayroon kayong 1 buong minuto para tapusin ito. Buong kumpiyansang umatake ang lalaking may berdeng buhok, 1 minuto ay sobra-sobra na, 10 segundo lang ang kailangan ko. Nang matapos ang labanan, pumalakpak si Fan Zailing at nagpahayag, nakakasya iyon.
Naasikaso na natin ang clone, kaya dapat na tayong tumuloy sa organisasyon ngayon. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan ang lalaking may berdeng buhok, walang sino man dito ang gumawa ng kahit ano, pero buhay pa rin sila, at 3 sa ating mga kasamahan ang patay na. Tiniyak sa kanya ng isa, huwag kang ma-stress dyan. Hindi na sila magiging ganito kasword sa susunod. Samantala, may naalala ang babaeng nakasuot ng itim na sombrero. Sa kanyang isipan, isang clone. At si Professor Fong Zailing. Narinig ko na ito dati. Oo, naaalala ko na ngayon. Insidente ito mula 70 taon na ang nakalipas. Ipinagpatuloy niya ang pag-alala, 70 taon na ang nakalipas, isang mahalagang proyekto ng pananaliksik ang isinasagawa sa mga disyerto ng Beijing. Sa panahon ng pananaliksik, natuklasan ng mga siyentipiko ang isang misteryosong jade na may nakaukit na 2 isda. Ang jade ay hindi karaniwang kintab at kakaiba sa anumang nakita na nila dati. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, hindi nila matukoy ang komposisyon nito. Gayunpaman, may kakaibang nangyari na huminto sa buong pananaliksik. Ang mga humawak sa jade ay kalaunan ay nag-angkin na nakakita ng magkatulad na bersyon ng kanilang sarili na nagtatago sa malapit, pinagmamasdan sila. Sa loob ng maikling panahon, bawat isang taong nag-angkin nito ay natagpuang patay. Habang nagpapatuloy ang mga pagkamatay, namatay ang buong pangkat ng pananaliksik, at ang pananaliksik mismo ay misteryosong naglaho sa disyerto. Ang propesor na nangunguna sa pananaliksik ay nagngangalang Fong Zailing. Ang buong nakamamatay na larong ito ay batay sa jade na iyon. Tiyak na may alam ang 2 lalaking ito tungkol sa clone. Sa kabila ng pagkakaroon ng lakas na antas ng Grandmaster, hindi nila direktang nilabanan ang clone. Sa halip, gumamit sila ng mas mahihinang tao bilang pain upang obserbahan ang mga epekto. Tama ako na huwag silang pagkatiwalaan. Kung gusto kong makaligtas dito, kailangan kong humanap ng paraan upang makipagsanib puwersa kay Jinju at sa batang iyon. Sinulyapan niya si Luan na tahimik na nakatayo sa malapit at napansin, matagal nang tahimik na nakatayo ang batang iyon. Narinig ko na ang mga tahimik ay karaniwang marunong tumakas sa anumang problema. Tumingin si Luan sa babae at nagsimulang ngumiti. Samantala, dumating na si Fong Zailing kasama ang iba pa. Ipinabatid niya sa kanila, kailangan nating maghintay dito. Sa loob ng 3 minuto, may darating at magbubukas ng pintuang ito. Pagpasok ninyo sa base, kumpleto na ang inyong misyon. Nagulat na tanong ng lalaking may berdeng buhok, iyon lang. Iyon lang ang kailangan nating gawin. Tumugon si Jian, marami pa tayong natitirang tao. Kung matatapos ng ganito kabilis ang misyon, tataas ng malaki ang gantimpala sa lugar na ito. Naguguluhang tanong ng lalaking may berdeng buhok, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Julian, ibig sabihin, malaki ang mawawala sa atin. Sa sandaling iyon, nagsalita ang isa pang lalaki, nga pala, kapatid, salamat. Nakaligtas kami dahil sa iyo. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, biglang pinatay siya ng lalaking may berdeng buhok. Bulalas ng babaeng, nakaitim na sombrero, bakit mo siya pinatay? Malapit na tayong lahat na makaligtas. Malamig na tumugon ang lalaking may berdeng buhok, kapag natapos na ang death game, matatanggap na natin ang ating gantimpala. Kung mas kaunti ang taong mag-aangkin ng gantimpala, mas mabuti. Kaya naman, kailangang mamatay ang lahat dito. Pagkasabi nito, sumugod siya kay Jingo, ngunit walang kahirap-hirap na naiwasan ni Jiang ang kanyang atake. Ngumisi siya at sinabing, hindi sapat ang paggamit ng kutsilyo para patayin ako. Pagkasabi nito, nagpakawala siya ng isang napakalakas na suntok sa kanya. Napagtanto na ngayon ang katotohanan, bamulong ang lalaking may berdeng buhok, kaya isa ka ring martial artist. Aminado akong itinago mo ang iyong lakas. Bueno, bumaling si Jiang Ju kay Miss Lee at tiniyak sa kanya, huwag po kayong mag-alala. Hanggat narito ako, walang makakasakit sa inyo. Nag-aalalang tanong pa rin ni Miss Lee, paano mo nalaman ang tungkol sa pamilya ko? Tumugon si Jinjoy nang may nakakaalam ng ngiti, paano ko hindi malalaman? Ang pamilya ninyo ang isa sa pinakamalalaking kliyente namin. Napakahalagang protektahan namin kayo. Samantala, tumingin si Juyen sa paligid at sinabing, wala na tayong masyadong oras. Sa tingin ko, walang pakinabang sa pakikipaglaban sa babaeng ito. Pagkatapos ay direktang nagsalita siya kay Jiang Ju, tingnan mo,
napakalakas mo. Iniimbitahan ka naming bumuo ng alyansa sa death game na ito. Dahil isa kang martial artist, malamang na narinig mo na ang tungkol sa aming organisasyon. Sa larong ito, kami ang pinakamahusay. Sinusunod namin ang dalawang simpleng patakaran. Una, lahat sa aming organisasyon ay nagkakaisa. Tayong lahat ay mabubuhay o tayong lahat ay mamamatay. Pangalawa, kung mapatay ang sino man sa aking mga kaalyado, haharap ako sa matinding parusa. Kaya hanggat hindi kumakampi sa atin ang mga patakaran ng laro, hindi ka namin magiging kaaway. Ipinagpatuloy ni Julian, kung sasali ka sa amin, magkakaroon ka ng hindi kapani-paniwalang mga benepisyo. Garantisado ang iyong kaligtasan. Idinagdag ng lalaking may berdeng buhok, isa pa, alam mo na rin na maraming elite players ang aming organisasyon. Tumingin ka sa paligid mo. Nakikita mong nakatayo tayo rito nang walang pinsala matapos makumplito ang 4 o 5 misyon pa. Magiging top tier players din tayo. Kaya naman sinasabi ko sa iyo, sumali ka sa amin. Walang impresyong sabi ni Jingo, isa akong negosyante. 2 bagay lang ang interesado ako, pera at kapangyarihan. Wala akong interes sa kaligtasan, kaya sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang iniaalok mo sa akin? Ngumisi si Julian at tumugon, kung gusto mo ang pera at kapangyarihan, magugustuhan mo ito. Ang organisasyon namin ay nanghuhuli ng mga players sa labas ng aming grupo. Sa pamamagitan ng pag-eliminate sa kanila, dinodoble namin ang aming mission rewards. Makikita mo mismo kung ilang tao na ang napatumba namin. Napagtanto ni Miss Lay sa kanyang isipan na kung papayag si Jane Joy sa kanilang alok, malamang na siya ang unang target. Bago pa siya makapag-react, biglang bumaling si Jane Joy at inatake si Missy. Gayunpaman, mabilis na hinawakan ni Luan ang jacket ni Miss Lee at hinayla siya upang iligtas, nailigtas siya sa tamang oras. Tanong ni Miss Lee kay Jane, bakit mo ako inaatake? Sabi ni Jane, tingnan mo, kahit mamatay ka, hindi malalaman ng pamilyang Lee na ako ang pumatay sa iyo. Patuloy silang makikipagnegosyo sa amin gaya ng dati. Pero kung papatayin kita ngayon, tataas ang aming tsansa na mabuhay, at tataas din ang aming gantimpala. Gaya ng sinabi ko kanina, pera at kapangyarihan lang ang nakakaakit sa akin. Ngumisi, si Gian at tumugon, Miss Jingo, tunay kang kahanga-hanga. Idinagdag ng lalaking may berdeng buhok, karaniwan ay hindi namin gustong pumatay ng mga babae, kaya bakit hindi mo nalang asikasuhin ang babaeng ito? Tungkol naman sa batang iyon, ako na ang bahala sa kanya. Pagkarinig nito, humalaklak si Luchin at sinabing, nananaginip ka ng sobra. Pinanangkitin siya ng mata ng lalaking may berdeng buhok at tumugon, pinagmamasdan na kita simula pa lang. Sobra kang nagtitiwala sa sarili mo. Huwag mong isipin na isa akong tanga na hindi makakapansin sa aura mo. Mahina ang aura mo, hindi hihigit sa isang hamak na manok. At dapat alam ng isang manok kung kailan na ang kanyang oras. Iyon ang pinakamabuti para dito. Nang akmang aatakehin na niya si Luchin, walang kahirap-hirap siyang naiwasan. Pagkatapos ay ngumisi siya at sinabing, kanina pa ako nakatayo sa tabi, pinagmamasdan kayong lahat. Simple lang ang patakaran ninyo, ang malakas ang nag-e-eliminate sa mahina. Kung gayon, hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam kapag ang patakarang iyan ay ipinataw sa iyo. Samantala, inatake ni Jinjoy si Missy, dahilan para matalisag ito. Gayunpaman, bago pa siya makabawi, naglunsad si Luan ng kontra-atake laban kay Jinjoy. Ang kanyang atake ay napakalakas kaya naputol ang braso ni Jinjoy. Nang makita ang pagpapakitang ito ng lakas, si Julian ay naging halatang nerbyoso. Bumulong si Gian, hindi ko inaasahang magiging ganoon siya kalakas na ace player. Si Jinjoy, na namimilipit sa sakit, ay sumigaw, kinuha mo ang braso ko. Si Miss Lai, na nakahinga ng maluwag, ay bumaling kay Luchin at nagpasalamat, little brother, salamat. Si Juan, na malalim ang iniisip, ay nagtaka, kung ganoon siya kahusay na ace, ano ang ginagawa niya sa isang laro na idinisenyo para sa mga baguhan. Sa sandaling iyon, may napagtanto siya. Teka muna, dapat bumukas ang gate sa loob ng 3 minuto. Maraming oras na ang lumipas mula noon, kaya bakit hindi pa natatapos ang laro? Bukas ang pinto, pero nasaan na si Fong Zailing? Habang iniisip niya ito,
Maraming clone ni Fong Zailing ang nagsimulang lumabas mula sa nakabukas na pinto. Napasinghap ang unang Fong Zailing, ang base natin ay puno na ng mga clone. Bago pa siya makapagsalita, inatake siya ng isa pang Fong Zailing at nagpahayag, hindi. Ako ang tunay na Failang. Si Juan, na lubhang naguguluhan, ay bamulong, paano natin malalaman kung sino ang tunay at bakit ang dami nilang lumilitaw? Pinagmasdan ni Luan ang kaguluhan at napagtanto, dahil sa ating laban, nakilala ng sistema kung gaano tayo kalakas. Kaya naman tinaasan nito ang antas ng kahirapan ng laro. Mas naging mahirap na ito. Mukhang eksaktong kopya ng lihim na kaharian ang death game na ito. Kailangan kong malaman kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Posible kayang interesado ang mga tao mula sa mundo ng mga Diyos sa Earth. Pero sa nakaraan kong buhay, walang ganitong nangyari. Siyempre, maraming nagbago mula noon. Siguro isa lang itong bahagi ng palaisipan. Pagkatapos ay nagmungkahi si Zhang Ju, "Boss, paano kung gumawa tayo ng kasunduan?" Naglagay ako ng marker sa tunay na Fang Zailing. Sa tulong ko, makikilala natin ang mga peke. Kung papayag kang pumirma ng kontrata sa akin, matutulungan kita. Nag-alangan si Jian sandali bago tumugon, dapat mo rin kaming tulungan. Ngumisi si Janji at sinabing, ang pagpirma ng kontrata sa akin ay simple lang. Mag-pinky promise ka lang na magtatatag ng ating kontrata. Hanggat nagpapatuloy ang death game na ito, mananatili ang ating kontrata, at kung sino man ang sum-iron nito, mamamatay siya. Humalaklak si Luan, wala akong pangangailangang mangako sa iyo. Tumugon si Jiang Joy ng may ngisi, kung wala ako, hindi mo malalampasan ang yugtong ito. Hindi mahalaga kung isa kang ace player o kahit ang boss ng larong ito. Kung mabaigaw ka sa misyon, mamamatay ka. Humajijek si Luan, ganoon ba? Sa tingin mo mamamatay rin ako. Sige, tingnan natin kung paano ako papatayin ng death game na ito. Pagkasabi nito, naglunsad si Luan ng isang napakalakas na atake, mabilis na inalis ang maraming clone ni Fong Zailing. Gulat na sumigaw si Jinjoy, tigil. Baliw ka ba? Kung patuloy mong gagawin iyan, baka mapatay mo rin ang tunay na Professor Fong Zailing. Matatag na sinabi ni Luan na wala siyang pakialam sa mga kahihinatnan. Kung mamatay ang tunay na Fong Zailing, mamamatay rin ang lahat, pero hindi siya kasama roon. Pagkasabi nito, pinabagsak niya ang isa pang Fong Zailing. Si Juyan, na nanunood ng hindi makapaniwala, ay bamulong na baliw si Luchin. Kumikilos siya ng walang anumang pag-aalala sa sitwasyon. Samantala, naisip ni Jiang Zhou sa sarili na dalawang Professor Fong Zailing na lang ang natitira. Kung makakapili sila ng isa, maaaring makaligtas sila. Ang kailangan lang nilang gawin ay alisin ang tamang tao. Gayunpaman, nang akmang aatake na siya kay Luo Qin, napansin ni Miss Lai ang kanyang galaw. Humakbang sa pagitan ng atake, tinanggap ni Mali ang tamaan. Sumigaw si Zhangwei sa pagkainis, tinatawag na tanga si Miss Lai at hinihingi na malaman kung bakit siya nakialam. Dapat ko nang inalis ang lalaking iyon. Ngunit sa sandaling iyon, naglunsad si Luan ng isa pang atake, sa pagkakataong ito ay pinatay ang parehong si Jiang Ju at Fong Zailing sa isang mabilis na galaw. Si Juan, na nanginginig na ngayon, ay napagtanto ang bigat ng sitwasyon. Patay na silang lahat, bulong niya. Ibig sabihin, nabigo ang misyon. Pagkasabi niya nito, lumitaw ang kumikinang na mga salita sa langit, misyon na bigo. Lahat ng manlalaro ay aalisin. Nagsimulang magbago ang buong kapaligiran ng lihim na kaharian. Dumilim ang langit at humampas ang nakakakilabot na hangin sa lugar. Ang lalaking may berdeng buhok, na halos hindi na makatayo, ay umungol sa sakit habang hawak ang kanyang ulo. Bamulong siya, anong nangyayari? Sobrang sakit ng ulo ko. Matapos siyang tamaan kanina, parang ngayon lang nagsisimulang lumino ang kanyang isipan. Bakit hindi tayo bumabalik sa tunay na mundo? Tanong niya nang may mapait na ngiti. Sumagot si Jian sa kanyang tanong, bumagsak tayo sa misyon. Sadyang malas lang tayo, iyon lang. Gayunpaman, may isang bagay na nagbigay sa kanya ng kaunting kasiyahan, mamamatay si Luo Qin kasama niya. Itinaas niya ang kanyang mga braso sa langit at sumigaw, halika, kidlat. Tapusin mo na kaming lahat. Isang kidlat ang tumanglo sa dumilim na langit, at sa isang iglap, tinamaan si Juyan ng nakamamatay na lakas ng kidlat. Samantala,
si Luan ay nakatayo ng hindi gumagalaw, nakatingin sa malaking pasukan sa unahan. Utos lang niya, buksan ang pinto. Na parang sumusunod sa kanyang mga salita, bumukas ng dahan-dahan ang malaking pasukan patungo sa lihim na kaharian. Bago tumuloy, bahagyang lumingon si Luan, inaalok ang kanyang numero kay Misty, kung kailangan mo akong tawagan, tumawag ka lang kahit anong oras. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, ayon sa mga patakaran ng lihim na kaharian, lahat ng makukuha natin sa loob ay mananatili rito. Kahit nasugatan ka ngayon, paglabas mo, ganap kang gagaling. Pagkatapos ng mga huling salitang iyon, humakbang si Luan at naglaho sa bukas na pasukan. Tinawag sila ng lalaking may berdeng buhok, hinihiling sa kanila na hintayin siya. Gusto rin niyang sumama, ngunit bago pa siya makarating sa gate, ito ay sumara. Frustrado siyang nagtanong kung paano iyon posible. Kung talagang nabigo sila sa misyon, dapat namatay na ang lahat. Paano nakaligtas ang mismong taong responsable sa pagkabigo? Hinala niya na may bug ang laro. Ayon sa lohikang iyon, hindi rin siya dapat mamatay. Ngunit sa sandaling iyon, kumidlat muli at agad na pinatay ang lalaking may berdeng buhok. Lumipat ang eksena kay Luchin na lumalabas ng kanyang silid. Bati ni Yulan sa kanya, sinasabing tamang-tama ang paglabas niya dahil dumating na ang kanyang inihahatid na pagkain, perpektong nasa oras. Tumugon si Luchin na medyo marami ang in-order niya para sa almusal. Ipinaliwanag ni Yulan na hindi niya alam kung ano ang gusto niya kaya binili na lang niya ang lahat. Ngumiti si Luan at sinabing gusto niya ang lahat ng dinala niya. Idinagdag niya na may ilang kaibigan siyang pupunta sa kapital at hiniling niya sa kanyang ama na makarating ng ligtas kasama sila. Noon biglang naalala ni Yulan na sinabi sa kanya ng kanyang ama na huwag niyang makikita si Mr. Luo. Agad niyang sinabi kay Luan na hindi niya dapat makilala ang kanyang ama. Nagsimulang magtaka si Luan kung bakit ayaw makilala ng kanyang ina ang kanyang ama. Binago ni Yulan ang paksa, sinasabing hindi na nila dapat pag-usapan iyon. Sa halip, sinabi niyang hindi siya interesado sa pakikipagkita sa kanyang ama kundi sa kanyang magiging asawa. Alam niyang hindi pa siya kasal, ngunit sinabi niyang magpapakasal din siya balang araw kaya mas mabuti pang gawin niya ito ng maaga para makilala niya ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, sinabi ni Luan sa kanya na maghintay sandali dahil may natatanggap siyang tawag. Si Miss Lee ang nasa kabilang linya. Bati niya sa kanya, "Little brother, ako ito, Lai. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ka ngayon?" Naisip ni Lini sa sarili na ang nangyari kahapon ay hindi pala panaginip. Tumugon si Luchin na kasalukuyan siyang nasa kapital. Sinabi niya na napakagandang pagkakataon dahil nasa kapital din siya. Kung may oras siya, maaari silang magkita. Narinig ni Yulan ang usapan at nagsimulang maghinala na may kausap na babae si Luan. Naisip niyang ang boses sa tawag ay tila napakatamis. Pumayag si Luan na magkita ngunit nagtanong kung saan sila dapat magkita. Tinukso siya ni Yulan, pinapaalalahanan siyang sinabi niyang wala siyang girlfriend, kaya sino ang kausap niya ngayon. Iminungkahi niyang imbitahan na lang niya ang babae sa hapunan. Muling lumipat ang eksena. Nakita si Master Jin sa isang tawag, nag-uulat, "Lord, nakarating na po kami sa kapital. Ayon sa inyong mga tagubilin, lahat po ay naayos na." Kalaunan ay nakita si Luan na dumating sa isang kafe para makipagkita kay Miss Lee. Nagkomento siya na tila napaka-interesante ng kanyang ina. Tanong ni Luan kung ano ang ipinunta niya. Aminado si Lai Mei na mayroon siyang tanong. Ayaw na niyang bumalik sa nakamamatay na laro. Tulad ng dati, nagtanong siya kung may paraan para takasan ito. Sinabi ni Luan sa kanya na ibigay ang kanyang kamay. Dalawang waiter sa malapit ang nagmamasid sa kanila. Naisip ng unang waiter kung gaano kaswert ang pangunahing karakter na magkaroon ng ganoong sandali. Hiniling niya na sana siya na lang ang nasa ganoong papel. Bamulong ang pangalawang waiter kung gaano katindi ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, dumating ang batang master ng pamilyang Jiang. Sinabi niya sa isang tao na bumalik agad dahil gustong silang kausapin ng kanyang tiyuhin. Pagkatapos ay napansin niya si Limay na nakaupo roon at nagsimulang magtaka kung ano ang ginagawa niya roon at kung sino ang lalaking nakaupo kasama niya. Malalim ang iniisip ni Luchin, sinusubukang unawain ang lihim. Naalala niya na sino mang ipinatawag ng lihim na kaharian ay magkakaroon ng espesyal na marka. Magagamit niya ang kanyang Emperor Scripture para alisin ang markang ito,
ngunit pinili niyang burahin ito lamang kay Lim, hindi sa kanyang sarili. Ipinapaliwanag niya na kailangan pa niyang maunawaan ang katotohanan sa likod ng kakaibang pangyayaring ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Luan kay Lai Mei na tapos na ang kanyang trabaho. Taos-pusong nagpasalamat si Lai Mei sa kanya at sinabing, "Maraming salamat po, Brother Luo." Pagkatapos ay sinabi ni Luan na mayroon siyang tanong. Ipinagtapat niya na mula pa sa simula ay palaging nagtitiwala siya sa kanyang mga kakayahan, kahit na hindi niya ito gaanong kilala. Kaya nagtanong siya, "Bakit ka hamarang sa atake na dapat? Sanay sa akin. Kung namatay ka sa laro, ang iyong kaluluwa ay mawawala magpakailanman. Walang sino man sa tunay na mundo ang makapagliligtas sa iyo." Tumugon si Lim na ang kanilang pamilyang Leaf ay palaging naniniwala sa pagbabayad ng kabutihan. Sa mga ganitong sitwasyon, hindi mahalaga ang tiwala. Ipinaganiti niya sa kanya na sa laro, maraming beses siyang nailigtas nito, at kung nag-isip siya ng praktikal, na pagtanto niyang pagkatapos ng kanyang kamatayan, papatayin siya ng mga kaaway, marahil sa isang nakakakilabot na paraan. Kaya naman handa siyang gawin ang anumang para protektahan siya. Sa sandaling iyon, dumating ang batang master ng pamilyang Jiang na si Jiang Hong at sarkastikong sinabi na abalang-abala si Miss Li ngayon. Inangkin niyang hindi niya alam na ang paggawa ng kape ay ganoon kaalagang gawain. Malamig na tumugon si Miss Li, nagtatanong kung ano ang pagkakaiba nito sa kanya. Kung ano ang ginagawa niya o hindi, sinabi ni Jiang Hong sa kanya na kumalma, iginigiit na pumunta lamang siya upang makita kung anong uri ng tao ang pinili niyang makilala, isang taong sapat na importante para tanggihan niya ang kanyang imbitasyon. Pagkatapos ay idinagdag niya ng may panunuya na ngayon ay naiintindihan na niya, ito ay isang batang lalaki mula sa pamilyang siya, ang mismong batang tinanggihan ng pamilyang siya na opisyal na kilalanin. Sinabi ni Luan sa kanya na tumigil sa pagsasalita ng walang katuturan at umalis na. Ngumisi si Jiang Hong at tumugon na si Lu Qin ang unang tao sa kapital na naglakas loob na magsalita sa kanya ng ganoon kabastos. Nagbanta siya, "Tingnan natin kung paano ka makakatakas dito ng buhay." Agad na sumingit si Li Ai, pinapagalitan si Jiang Hong sa pagsasalita ng walang katuturan. Nag-aatubiling umatras si Jiang Hong, sinasabing papayagan niyang umalis si Luan, ngunit para lamang sa kapakanan ni Miss Li. Habang naglalakad palayo, naisip niya sa sarili, "Malapit ka nang mamatay sa kamay ko. Sa ngayon, pinapaligtas kita para lamang protektahan ang aking imahe." Bumalik kay Luan, nag-alok si Lai Mei na samahan siya pabalik. Binalaan niya ito na mapanganib na tao si Jiang Hong, at ngayong narinig na niya ang kanilang usapan, galit na galit ito. "Hindi kanya basta-basta papayag ang umalis," sabi niya. Tumugon si Lu Qin na kanina ay binanggit niyang gusto siyang bayaran sa kanyang kabaitan. Hiniling niya sa kanya na gawin iyon ngayon sa pamamagitan ng hindi pakikialam sa kanyang mga usapin kay Gian Hong. Tiniyak niya sa kanya na kaya niya itong harapin. Paglabas ni Lu Qin sa kafe, si Jiang Hong na nakaupo sa kanyang kotse ay inutusan ang kanyang mga tauhan na sundan siya. Sumakay si Lu Qin sa isa pang sasakyan at sinabi sa kanyang driver na dalhin siya sa isang liblib na lugar kung saan kakaunti ang tao. Samantala, naisip ni Jiang Hong sa sarili na hindi kailanman maaagaw ni Lu Qin si Li Mei sa kanya. Sino mang sumubok na agawin siya sa kanya ay mamamatay. Pagkatapos ay nagbalik ang alaala mula sa nakaraan ni Gian Hong. Minsan ay sinabi sa kanya ng kanyang lolo, "Walang silbi ang iyong ama, ngunit kahit pagkatapos niyang mamatay, inalagaan pa rin kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hiniling mo." Naiinis na tanong ni Jiang Hong kung bakit niya inuungkat ang walang kaugnayang mga bagay, ngunit iginiit ng kanyang lolo na mahalaga ang mga bagay na ito. Ipinaganiti niya sa kanya na tumatanda na siya at malapit ng mamatay. Hindi tulad ng kanyang ama, inamin niyang tunay siyang nag-aalala. Ipinaliwanag niya na sa ikatlong henerasyon ng kanilang pamilyang Jiang, 2 tao lamang ang namumukod-tangi, sina Jiang Hong at Effie. Pinanood niya silang dalawa na lumaki. Pagdating sa pamamahala ng negosyo o ng pamilya, walang laban si Jiang Hong kay Effa. Alam ng lahat sa pamilya kung gaano katalino si Effie at kung gaano kawalang silbi si Gang Hong. Nagpatuloy siya, "Gaano man kita suportahan, hindi kailanman gagawin iyon ng ibang miyembro ng pamilya. Si Effa ang magiging susunod na pinuno ng pamilya. Ngunit apo pa rin kita, at hindi ko kailanman gugustuhing maging isa ka lamang sa walang saysay na miyembro ng pamilyang Jiang. Kung mangyari iyon, mahihirapan akong harapin ang iyong ama."
Kaya naman naghanda ako ng plano para sa iyo. Anong klaseng plano, Grandpa? Tanong ni Gianhong. Tumugon ang lolo, may isang babae na nagngangalang Laimay. Siya ang anak ng pamilyang Lee sa kapital. Ang kanyang ama ay napakalapit kong kaibigan. Kung sa paano man ay mapapaibig mo siya, isasaayos ko ang kasal ninyo. Nagpatuloy siya, kung susuportahan ka ng pamilyang Lee, kahit hindi ka maging pinuno ng pamilyang Jiang, hindi ka isasantabi. Kailangan pa rin nilang igalang ka sa parehong antas ng pinuno ng pamilya. Kaya makinig ka ng mabuti, babala ng lolo. Kung gusto mong manatiling mahalagang bahagi ng pamilyang ito, kailangan mong mapaibig sa iyo si Limay. Kung mabaigaw ka, hindi ka kailanman magiging sinuman. Bumalik sa kasalukuyan, sumigaw si Jiang Hong, sundin ninyo agad ang kotse na iyon. Biglang pinahinto ni Jiang Hong ang kanyang sasakyan sa harap ni Master Jiang. Galit na sumigaw si Master Jiang, baliw ka ba? Sinong demonyo ang humihinto ng kotse ng ganyan? Sumagot si Jiang Hong, Pang, patayin mo ang mga taong iyan. Malaki na ang nagastos ko sa pagkuha sa iyo. Tingnan natin kung anong klaseng kakayahan ang mayroon ka talaga. Kalmadong tumugon si Pong, hindi ako papayag. Naiiritang tumingin si Jiang Hong, anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon? Ipinaliwanag ni Ping, Mr. Jiang, hindi mo ako naiintindihan. Wala akong nakukuhang thrill sa pagpatay ng ordinaryong tao. Ang pagpindot lang ng gatilyo at pagtapos sa buhay ng isang tao, kahit ikaw ay magagawa iyon. Mga kaaway mo sila, patuloy ni Pang, kaya wala akong nararamdamang kasiyahan sa paggawa nito. Kung gusto mo silang patay, ikaw na ang gumawa. Pinulot ang baril, malamig na sinabi ni Jiang Hong, tandaan mo, ikaw ang tumatanggi sa trabahong ito. Tumanggaw si Ping, oo, tumatanggi ako. Hindi ako nasisiyahan sa pagpatay ng inosenteng tao, at dahil hindi ko kukumpletuhin ang gawain, hindi ako tatanggap ng kahit isang sentimo mula sa iyo. Galit na sumigaw si Master Jiang, baliktarin mo na ang kotse ngayon din. Kung makarating ako dyan, hindi kita patatawarin. Biglang nagpaputok si Jiang Hong sa grupo. Ilang sandali ang lumipas, lumabas siya sa kotse na may mapagmataas ng ngiti, tapos na. Tama si Ping, mas nakakasya palang patayin ang mga basurang ito gamit ang sarili kong mga kamay. Paglabas niya ng sasakyan, inutusan ni Jiang Hong ang driver, itapon mo na ang mga bangkay nila. Pagbukas niya ng pinto ng kotse, hindi inaasahang nahulog ang isang bangkay. Bumulong si Jiang Hong, ngayon naiintindihan mo na kung ano ang mangyayari kapag may nang-uudyok sa akin, ngunit bigla siyang natigilan. Ang taong nakahiga roon ay walang iba kundi ang kanyang sariling pinsan na si Iyay. Hindi makapaniwala, nauutol na tanong ni Jiang Hong, paano nangyari ito? Brother Iyay, anong ginagawa mo sa kotse? Natakot ang driver at naisip, pinatay ng ikalawang batang master ang unang batang master. Bumulong si Jiang Hong sa gulat, tama ba ang nakikita ko? Si Luchin ang target ko, hindi ang kapatid ko. Humakbang si Luchin at sinabing, ang pinakamasamang bagay na maaaring mangyari sa isang pamilya ay nangyari ngayon. Pinatay ng ikalawang batang master ng dakilang pamilyang Jiang ang sarili niyang kapatid para sa yaman at katayuan, dagdag ni Master Jiang. Sa totoo lang, labis akong nalulungkot para sa kanya. Alam mo ba, noong tinutukan mo siya, umiiyak siya. Hindi niya sukat akalain na ang nakababatang kapatid na labis niyang minamahal ay tatalikod sa kanya. Wasak na wasak ang puso niya. Iginigiit ni Jiang Hong, pero pinunta ko rito para patayin kayong lahat, hindi ang kapatid ko. Pagkatapos ay ibinalik niya ang baril at inutusan si Pang, bilasan mo at patayin mo sila. Sila ang tunay na mga target. Tumugon si Ping, Mr. Jiang, ang taong inupahan mo sa akin para patayin, pinatay mo na siya mismo. Dahil patay na siya, tapos na ang misyon ko. Lalong nagalit si Jiang Hong, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ko sa iyo, sila ang mga taong gusto kong patay. Matatag na sinabi ni Ping, Mr. Jiang, kahit na isa akong mamamatay tao, sumusunod ako sa isang prinsipyo. Kumikilos lamang ako sa taong kinontrata akong alisin, at ang taong inupahan mo sa akin para patayin ay patay na sa sarili mong kamay. Sumigaw si Jiang Hong, ano ba ang sinasabi mo? Binigay mo sa akin ang baril, ikaw ang nagpatay. Kalmadong tumugon si Ping, talaga. Pero ang tanging fingerprint sa baril na iyon ay sa iyo,
at ang taong may fingerprint sa armas ay karaniwang siyang bumaril. Sumigaw si Gian Hong, bitag ito. Pinapahamak ninyo ako. Tumugon si Luan, huwag mo sa akin ipaliwanag ito, ipaliwanag mo sa tiyuhin mo. Hindi pa rin makapaniwala, tanong ni Jiang Hong, anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Luan, Jiang Hong, ang ikalawang batang master ng pamilyang Jiang, ay alam na si Effie, ang unang batang master, ang nakatakdang maging susunod na pinuno ng pamilya. Kaya para alisin ang kanyang hadlang, pinatay niya ang sarili niyang nakatatandang kapatid, pagtatapos niya, hindi ba't perpektong makatwiran na ang kwentong ito ngayon? Sinusubukan ni Jiang Hong na ipaliwanag ang kanyang sarili. Sinabi niya, hindi totoo iyan. Mayroon akong mga saksi. Inangkin niya na nakita ng driver na tiyuhin ang lahat at makumpirma nitong hindi niya inatake si Eva. Sinuportahan siya ng driver. Oo, batang master, tama po kayo. Hindi ninyo sinaktan si Iyay. Ngunit nang bumalik ang pag-asa, biglang binaril ni Jiang, na nanonood, ang driver. Malamig niyang sinabi na may saksi si Jiang Hong, ngunit wala na. Ngayon, sino pang magsasalita para sa iyo? Tanong niya nang may panunuya. Sa sandaling iyon, may tumawag sa telepono ni Jiang Hong. Si Uncle Jiang iyon. Sabi ni Master Jiang, Lord, dapat na tayong umalis ngayon. Magiging drama pamilya na ang lugar na ito. Namuo ang luha sa mga mata ni Jiang Hong habang iniisip niya sa sarili, tapos na. Tapos na ang lahat, darating na ang tiyuhin anumang sandali. Sa sandaling iyon, dumating ang tiyuhin ni Jiang Hong sa lugar, ngunit nagulat siya sa nakita niyang bangkay ni Effie. Desperadong sinubukan ni Jiang Hong na magsalita, Tiyo, pakinggan ninyo ako. Ngunit ang tiyuhin, na umiiyak, ay binaliwala ang kanyang mga salita at nagluksa sa katawan ni Effie, anong nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito sa iyo? Bago pa siya makapagsalita, itinutok ni Ping ang baril at pinaputukan din ang tiyuhin. Salamat na lang at dumating ang bodyguard ng tiyuhin sa tamang oras para protektahan siya. Ibinunot ang kanyang armas, mariing tanong ng bodyguard, sino ka? Bakit mo inaatakihan ang amo ko? Walang pakialam na tumugon si Ping, binayaran ako para patayin ang amo mo. Gagawin ko ang lahat para sa pera. Galit na humakbang pasulong ang bodyguard at nagbabala, hindi ka maaaring magmayabang ng ganyan sa harap ko. Pagkatapos ay hinampis niya si Pang, na nagpasimula ng isang matinding labanan. Naiwasan ni Ping ang bawat hampas at patuloy na nagpaputok, ngunit mahusay na sinalag ng bodyguard ang bawat atake. Nang makitang lumalala ang laban para sa kanya, bulalas ni Ping, kaya isa kang Grandmaster. Mr. Jiang, hindi mo ako ipinaalam nito. Kung sinabi mo sa akin na kumuha ang kabilang partido ng isang Grandmaster para sa proteksyon, hindi ko sana tinanggap ang misyong ito. Sumigaw si Jiang Hong, anong kalokohan? Bakit kita babayaran para patayin ang tiyuhin ko? Sumagot si Ping, binigyan mo ako ng maling impormasyon, kaya aalis na ako sa misyong ito. Kasalanan mo ito, at ngayon, babayaran mo ang iyong pagkakamali. Ibinato niya ang isang smoke bomb at tumakas sa lugar. Gulat pa rin, inakusahan ng tiyuhin si Jiang Hong, ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nagmakaawa si Jiang Hong, Tiyo, pakinggan ninyo muna ako. Ngunit sinampal siya ng tiyuhin at galit na sinabi, wala nang dapat pakinggan. Pinsan mo si Eva, paano mo nagawang magplano ng atake sa sarili mong dugo? Iginigiit ni Gian Hong, pakiusap, maniwala kayo sa akin, Tiyo. Wala akong ginawa, bitag ito, may sumusubok na suran ako. Ngunit tumugon ang tiyuhin, sa tingin mo ba tanga ako? Ikaw mismo ang umupa sa mamamatay tao. Bakit niya pagsisisihan na hindi niya ako napatay kung hindi siya nagtatrabaho para sa iyo? Malinaw na mayroon kang isang foolproof plan. Nagpatuloy ang tiyuhin, kalahating oras pa lang ang nakalipas, tumawag sa akin si Eva. Hiniling niya sa akin at sa iyo na salubungin siya, at sinabi niyang ipinaalam na niya sa iyo. Ibig sabihin, mayroon kang oras para umupa ng mamamatay tao para patayin kaming dalawa ng iyong pinsan, na naglilinis ng iyong daan patungo sa kapangyarihan. Idinagdag niya, kung hindi ko kasama si Grandmaster Yong, patay na ako ngayon. Itinuring kitang parang sarili kong anak pagkatapos pumanaw ang iyong ama. Hindi kita binigyan ng mas mababa kaysa kay Eva. Sinigurado kong pantay ang pagtrato sa iyo. At ganito mo ako binayaran. Umiyak si Jiang Hong.
Tiyo, sumusumpa ako, wala akong ginawa. Ngunit sinuntok siya ng tiyuhin at sumigaw, hayop ka. Huwag mo na akong tawaging tiyo. Pinsan mo siya. Paano mo nagawa ito sa kanya? Biglang sumingit si Grandmaster Yong. Kalmado niyang sinabi, Mr. Jiang, huwag muna tayong magpadalos-dalos. Ang katotohanan ay dapat matukoy sa pamamagitan ng maayos na investigasyon ng pamilya. Hanggang doon, anumang aksyon ay magiging premature. Huminga ng malalim ang tiyuhin at sumang-ayon, oo, tama ka. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jiang Hong at mapait na sinabi, ang iyong kapatid ay naghirap ng labis upang makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Hindi ko kailanman ginustong magkaroon ka ng mas mababang awtoridad. Gusto kong pareho kayong magbahagi ng pantay na kapangyarihan, ngunit sa kabila ng lahat, ginawa mo ito. Bakit? Idinagdag niya ng lumuluha, si Fa na lang ang natitira sa akin, at kinuha mo siya sa akin sa isang iglap. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tahanan ni Luo Chen. Yumukod si Ping sa harap ni Luo Chen at magalang na bumati, Master, bati ko po kayo. Pinuri ni Luan si Old Jiang, mahusay ang ginawa ng iyong disipulo. Perpekto niyang naisakatuparan ang plano. Mapagpakumbabang tumugon si Old Jiang, hindi po, Master. Ang inyong plano ang tunay na napakatalino. Matapos pag-aralan ang buong kasaysayan ng pamilyang Jiang, ang inyong estratehiya ay walang kapintasan. Kung nagpadalos-dalos tayo, maaaring nabigo tayo, ngunit winasak ng inyong plano ang kanilang mula sa loob. Pagkatapos ay inihayag ni Luan ang kanyang tunay na motibo, hindi mo naiintindihan kung gaano kalalim ang galit ko sa pamilyang Jiang, lalo na sa basurang iyon na si Iyay. Siya ang responsable sa pagbibigay ng corpse bid sa aking ina. Hindi mo alam ang mga kalagim-lagim na ginawa nila sa kanya. Sigurado akong hindi nag-isa si Eva. Hinikayat siya ng buong pamilya niya. Malamig niyang idinagdag, ang pagkamatay ni Eva ay ang una ko pa lamang regalo sa pamilyang Jiang. Marami pa akong nakaplanong mga regalo.